Gandang hapon mga kabutingting. Ah, Meron tayong i-repair ngayon. So ito kakarating lang po nito. Galing sa parang taga-Tondo pa yata may-ari nito. So ang problema nitong mga to ay unit muna natin itong iPhone 6s. Tapos iPhone, I think iPhone 8 Plus. So iPhone 8 Plus. Pero ito obvious na obvious mga sir. Mga kabutingting na may problema sa battery. So yan. Unahin muna natin itong isa na to. Tingnan natin kung ano problema niyan. Setup ko lang yung camera ko. Tingnan natin itong saksak. Check lang muna natin yung unang mga kable. Tingnan natin. So meron tayong nakikitang chinarge ko na yung yung cellphone. Ayan, parang may guhit. May guhit. Tapos zoom natin. Ayan. Meron tayong nakukuhang 0.5. 0.5 sa cellphone na to. Tapos meron siyang guhit sa LCD. Try natin i-press yung power button niya kung magdi-display. Wala siyang display pero yan may guhit ang LCD. So tingnan natin kung ano yung problema nito. Kung LCD ang problema or may iba pang problema. Samsung yung cellphone. Wala na siyang SIM card tsaka SD card. Samsung. Pag press ko ng power button, nag-blink lang siya saglit, tapos may guhit na lumabas dito, tapos wala na. Yun o. Parang hindi nagtutuloy. Try natin buksan to, buting-ting. Pero sigurado yung LCD sira.
Ayun, nabuksan na natin. Umangat na siya. Diyos. Nabali yung pit ko. Forward na lang natin. Natanggal na natin. Nabuksan na natin siya. At parang basa. Basa yung ano oh. Ay, basa nga oh. Basa siya oh. Hindi ko alam bakit basa siya. Pakita ko sa inyo. Basa oh. Basa siya.
Not sure bakit siya basa. Basa, basa, basa.
natin press yung power button kung mag-display siya. .5 wala siyang display pero may guhit yung LCD. Walang display. Tumataas na yung amperahe niya. Kanina 0.5 eh. Ngayon 0.8. Ito. Maas na. So, ang problema nito, wala tayong LCD. Kailangan pa natin mag-order ng LCD. Kaya malamang ika-cut natin tong video, tapos continue na lang natin pag dumating na yung LCD natin. Pero sa ngayon wala siyang display. Diyan natin malalaman kung magdi-display siya. Dahil wala tayong LCD. So siguro gawa natin to ng karugtong, mga kabutingting. Pero hindi natin gagawin part 2 since cellphone lang naman to. Isang video lang gagawin natin. Pero kasi kailangan pa natin mag-order ng LCD. So yun lang mga kabutingting, salamat. Good morning mga kabutingting. So, ito yung ginagawa natin na Samsung Galaxy A13 na ang problema ay sa tingin ko is LCD since may guhit yung LCD niya. Pero sana yun lang talaga ang problema niya dahil nag-order tayo ng LCD niya at para matest natin kung talagang magdi-display. Anyways, try na natin i-unbox yung yung parts. Unbox natin tong in-order natin.
Sana lang tama. Sana lang tama. Uy, kompleto. Ang galing ngayon, ano, pag bumili ka ng may kasama ng, lagi na sila may previous na tempered glass. Pero ang importante rito, yung screen, na sana tama. Yun, mukhang pareho naman siya. Mukhang pareho naman. Identical naman yung connection niya, yung connector. Ang tanong, nako, parang maliit yung connector nito. Uy, kabit na lang natin. Kinabahan ako, parang maliit yung connector. Kabit na lang natin siya. Pero linisin muna natin yung try muna natin bago natin siya i-fix ng kabit.
Hi, kabuting-ting. Buhay na. Yan. Goods na yung ating cellphone. Tingin lang natin. Medyo madilim. Tapos may password. Anyway, kakabit na natin ng buo. I-set up na natin siya para isang testingan na lang. Kumbaga, kaya ko lang siya tinest ngayon. Ayan, lumalabas yung Samsung na logo. Kaya ko lang siya tinest ngayon para malaman lang natin kung magdi-display siya sa LCD. Okay? So, babalik na natin to. So, cut ko na lang yung video para hindi tumagal. So, ayan mga buting-ting, naikabit ko na yung LCD. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng tempered glass para pagdating kay customer, gagamitin niya na lang. So, chinarge ko na rin siya. Nagcha-charge na siya. Gagawin na lang natin ngayon is i-test na lang natin. So, ito siya. Password lang ko lang. Ayan na. So, goods naman siya. Nakakapag-touch naman tayo. Okay, goods naman siya. Pwede na nating pakuha to sa ating customer since buhay na, lagyan na natin ng tempered glass, tsaka may konting percentage ng battery, 39%. So yun lang mga kuting-ting, thank you po sa patuloy na panonood nyo sa aking YouTube channel. At again, kung meron po kayong gusto ipa-repair sa atin, pwede po kayong mag-message sa ating YouTube channel. And yung YouTube channel ko, yun din po yung Facebook page ko, yung Nabotas Tech Repair. Pwede po kayong mag-direct message doon para mas mabilis ko siyang makikita compare sa YouTube channel natin. So, kung along Metro Manila lang po kayo, pwede nyo po yan padala sa atin via Lalamove or Grab. Basta sagot nyo yung shipping back and forth. Then kung province naman, sagot nyo rin po ang shipping. Tapos bahala na kayo kung anong gusto nyo gamiting courier. With regards naman sa payment, kapag nagawa na natin yung unit nyo, kailangan settle nyo muna po yung unit nyo. Bayaran nyo muna through GCash kung malayo po kayo, or kung kaya nyo naman mag-walk-in dito, kahit na abot nyo na lang sa akin yung payment. Ganun. So yun lang mga kabuting-ting. Again, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at sa mga nagpapagawa sa atin, nagpapa-repair sa atin, at nagtitiwala. So ito, itong cellphone na to, silang dalawa, yan, galing pa to ng Tondo. So pinadala lang sa atin. Actually tatlo to eh. Yung isa inatras dahil
Ewan ko bakit inatras yun. So yun lang mga kabutingting, maraming salamat po and have a nice day po.